breaking news. Tambaliza, pipilayan si Senator Amy. Kagabi, sinabi ko sa inyo na ito yung ating pasabog. Ngayon, mga kababayan, ano ang ginagawa ni Lisa, ni Tambaloslos, para not only si Amy Marcos, okay, House of Representatives, tingnan natin, pakita ko lang to sa inyo mamaya, okay? Kundi lahat tayo. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang punot dulo ng lahat ng ito ay si Tambalisa, alright, silang lahat. Share ko nga lang to, tapos tatanggalin ko lang, okay? Tignan natin yan. Ngayon, ito ang kailangan malaman ng taong bayan na kailangan ninyong get up, speak up, and pick them up. Kung napapansin ninyo, recently, mga kababayan, mayroong conference. Okay, pakita na natin. Ang mga kongresista, hindi natin sila papanoorin. May mga press conference sila. Sabihin ko sa inyo kung bakit sila nagkakaganyan. 5 hours ago, press conference, February 15. Ayan, 1 day ago, press conference ang House of Representatives. Ayan, 1 day, ayan, may mga press conference. Kakasimula lang nila yan eh. 1 day, may press conference. Iba-iba po ang tuka-tuka dito. Kaya meron tayong tuka-tuka man, magtuka-tuka. Ayan, 1 day, tuka-tuka. Ayan, nagtuka-tuka mga giatay. Okay? So, gusto ko kong buksan ang inyong mga isipan dahil hindi po ito hula. Ito po ay impormasyon na gustong iparating sa inyo ng mga taong naka-witness ng ginagawa ni Tambaloslos dahil sa utos ni Lisa Smugs. Diyan sa Kongreso, mga kababayan, ay connected ito sa pipilayan si Senator Amy. Okay? Inatasan ni Tamba ang mga kongresista na mag-press conference every day, every other day, or every week. Para paano? Okay? Bakit kailangan sila mag-conference? Kasi mga palangga, para magsalita laban sa mga Duterte at pabanguhin ang Tamba at si Kuting. So, ang utos, ang kanilang parang mancom, okay? Ang kanilang, kung merong mga black ops, okay? Ito, this part of their black ops. Inatasan ni Lisa Smugs, ni Lisa Butod. Siyempre, kasabot din yung asawa niya si Kuting. Pero siyempre, si Kuting, mga palangga, kunyari, underdog ang drama. Kunyari, walang alam, aping-api. Okay. Buksan ang mga isipan. Nagsabuatan sila para manduhan ang mga kongresista na mag-release ng conference para ipagtanggol ang unang-una yung charter change o yung jutang dyan ng PI para maisakatuparan nila. So, mga kababayan, ang nangyari dito ay puwersahan whether you like it or not. Ang utos ni Tambaliza sa mga kongresista mag-post pati sa kanilang mga social media ng something good about the government, of course, and that the Tambaloslos at ipagtanggol at magsalita against kay Sara Duterte muna tayo. Kay Inday Sara at mga Duterte. So, meron po silang group chat sa Viber. Ba't ko to alam? Part ba ako ng Viber group chat? Hindi. Pero ang aking alindog, ang espiritu ko nando doon. Okay, sige mga kababayan. So, tinipon ni Tambalisa, ni Tambaloslos sa pamamagitan ng kanyang chief of staff na hikayatin o mag-meeting sila, mga palangga, everyday nag-uusap sila at toka-toka sila, mga kaibigan, kung sino ang magpi-press conference. Okay? Na magsalita ulit para against sa mga Duterte at pabango sa gobyerno ni Kuting at pabanguhin si Tambaloslos maliban ba sa mga pangarap niya na mag-stay in power, pangarap niyang maging presidente, at pangarap nilang maasa ikatuparan yan kung maipasayang charter change. Again, I am for charter change. As long as hindi pang dideceive sa tao, hindi pang pupwersa sa pirma na yan, sa signature na yan. Paano gagawin nila?
every day o every other day or every week, depende sa availability ng schedule nila, ang utos ni Tambalisa, make sure na magkaroon ng press con. Okay? Then, attack the Duterte o talk about against Duterte at kumbinsihin si Inday Sara na patahimikin ang kanyang tatay. Na palabasin na kunyari, ano na lang tayo, magkasundo na lang tayo. So, ampatin ang mga expose o nalalaman ng former President Duterte. Kaya nga kung napansin niyo si Inday ay tinanong sa Malaysia nung pumunta siya kung ano yung anong comment niya tungkol sa mga political disagreements at mga sinasabi ng tatay niya. Ang sabi ni Inday, hindi niya nakakausap yung pamilya niya at politically, hindi naman iba-iba na ang parang ang sinabi ni Inday doon. Iba-iba naman, ang politika naman, iba ngayon, unpredictable, iba ngayon, bukas iba naman. So by just understanding as yung personality ni Inday, the way siya mag-deliver ng mga pananalita, so hindi niya pwedeng ampatin or pagalitan or diktahan, that's the right word, ang kanyang mga kapatid at ang kanyang tatay para tumahimik. Okay? So, kung mapapansin ninyo dyan sa kanilang Facebook page sa House of Representatives, hindi ko naman pinanood lahat yan. So, may mga kinuha lang tayo mga bagay na i-rebat natin later. So, yung mga grupo ni Migaon, Nograles, okay? At yung mga nila Suarez, yung mga nag-contempt kay Lorraine Badoy at saka kay Celis, okay? Sa SMNA, yung mga nagpasikat doon, ng mga Machonda Bells, at lahat doon mga Jijimonyo. Okay? Toka-toka po sila. Okay? May tinawag pa nga sila yung mga young guns, na mga bagets na, bagets pa lang, mandidekwat na, mangangkap ng bayan, ng pera ng bayan. Toka-toka po sila, araw-araw na mag-post at mag-press conference. The moment they failed to talk about against the Dutertes, o to talk about para pabungayin si Lisa Smugs, at si Kuting lahat, tatanggalan po sila ng budget. Kita nyo? Kung gaano kahayop at sindikato ang Kongreso, kaya lagi kong sinasabi sa inyo, get up, speak up, and pick them up. Hawak nila ang budget natin ng pera ng bayan. Para lang sa kanilang group chat, mga palangga, merong marching order. Ano yung mga marching orders? Merong guidelines, merong talking points. Let's say, for example, today, Migaon Nograles, siyang lider-lidera ng conference, ng press con. Zaira Quijada, thank you. Kunyari siya lider-lidera ng ano na yan, siya yung leader sa press con on that day. Alright? So, may nire-release si Tambaliza, mga kapabayan, si Tambalisa, si Tambaluslos, lahat mga inayupak, na talking points, merong script. Meron po silang guideline. Number 1, talk about Duterte. Number 2, talk about Duterte again. Number 3, talk about Aimee. Number 5, talk about Aimee. The mission, the evil mission of this House of Representatives, mga kaibigan, ay para mawala ang issue ng pulboronic kay Kuting, ampatin o gurgurin nila yung mga issue na inirelease natin at inirelease lalo ng Pangulong Duterte. Of course, they will not talk about me. Diba? Diba? Binigyan nila ako ng, ng platform dyan sa kanila. Hindi nila gagawin yan. But, sa pagpapaampat nila kay Pangulong Duterte at gusto nilang diktahan si Inday Sara na suwagin ang kanyang tatay, which is nasuwag na nga ni Inday nung nakipag-partner siya sa buwaka ng inang Kuting na yan Nabudol na tayo. Sa tingin nyo ba, mga kababayan, susundin pa ni Inday yung mga pressure na ginagawa nitong kongresista? Ngayon, napag-alaman natin, hindi lahat daw po ng kongresista ay bukal sa loob ang ginagawa o inuutos ni Tambalisa. Ang winumuri lang ng ibang mga in fairness, hindi natin mumurahin lahat kasi meron pa palang matitirang kunti-kunti dyan na may kanting puso. Hindi daw po sila, mga kababayan, makakontra
sa utos, okay, ni Tambalisa through Chief of Staff ni Tambaluslos. Kasi the moment na magsuwag sila o magsuway sila sa utos, tatanggalan ng budget ang kanilang distrito. Anong ibig sabihin yan? Kung tatanggalan ang budget ng kanilang mga distrito, kung itong mga kongresista na ito ay, tama naman yung ginagawa nila, maayos naman, kung may matira-tira pa, okay? Kawawa naman ang Pilipino. Kawawa naman ang district ninyo. So, ang ibig sabihin, itong mga buwaka ng inang mga jutang ng Tambalisa, lahat ng mga ito, they don't care about you, Filipino people. They care about the budget, panggigipit, pangsusuppress, pangbababoy, lahat. Imagine ninyo, pinag-spend, nanggigigil ako mga kababayan nung nalaman ko to. Binubuhos nila ang pera ng, baliban sa ninanakaw nilang pera ng bayan, binubuhos nila yung panahon sa buwaka ng Ginemes na press conference na yan para lang atakihin si Duterte, si Inday Sara, at i-push yung kanilang jutang gininang initiative. Doon sa mga palangga ko na sinusuportahan nyo yung charter change, good yan. Okay? Sinusuportahan nyo ang pagbabago ng konstitusyon doon sa economic provision, di ba, na pinag-uusapan. Pero buksan nyo ang jutang gininang mga jutak. Hindi ko yung minumura. Ganun lang talaga ako, normal ko yon. Okay? Yung mga jutang gininang mga jutak na nakastock dyan. Okay? Buksan ninyo. The intention is not economic provision. The intention ay gusto ni Kuting, ni Lisa, ni Tambaluslos na manatili sa pwesto. Kaya itong mga ibang juto-juto o uto-uto na mga kongresista, yung iba walang boses. Kapag hindi sumunod, patanggalan ng budget o zero budget. Pipilayan lahat. So sa tingin mo ba ang ginagawa ni Tambalisa kapag ang isang kongresista sa district, kunyari, district 1 o district 2 ng Quezon City or Parañaque or Davao, wherever. Diba? Kunyari, ang inyong mga kongresista ay tama naman yung alignment ng kanyang budget. Pero dahil susuwagin niya at hindi siya susunod sa pag-atake kay Duterte at kay Inday Sara at pabanguin si Tambaluslos, tatanggalin. At minomonitor sila. My question now, sa mga kongresista na matino, jutang ginina, ito ba ang ikapalit ng inyong mga binoto, o iba sa inyo talagang binoto ng taong bayan, na kayo ay maging representante nila na magpapadikta? Kung isa sa inyo, dalawa sa inyo ay natatakot, mga kababayan, 3, 4, paano na lang ang epekto nito sa taong bayan? Ibig sabihin, mga wala kayong balls na intindihan ko na iniisip nyo ang inyong mga distrito, pero gawin nyo yung tama dahil wala nang kakampi ang taong bayan at kung iisipin nyo lang mga buwaka ng Ginemes nyo, ang inyong kapakanan ngayon, yung kamkam ninyo, okay? At hindi nyo iniisip ang future ng mga kabataan. Lulubog at lulubog ang Pilipinas dahil kayo, nasa mga kamay ninyo, ang pera ng bayang mga hinayupak kayo sa isang utos lang ng butod, na 2 butod na si Lisa Smugs at si Tambaluslos, si Kuting, lahat ng mga kaalipores nila, para kayong mga robot, para kayong mga walang utak, para kayong mga wala kayong mga puso. Kaya dapat ang taong bayan ay kumilos na para alisin itong mga hinayupak na ito, dahil po ito ang ginagawa nila ngayon sa Viber chat every day. Meron nagsisend ng talking points. Ikaw, Congressman Migao Nograles, ikaw, Jay Suarez, ikaw, Tambunting, ito ang talking points mo. Tirahin mo si ganito, Anong ibig sabihin yan? Sinasabi nila na they are representatives of the people? Tapos dinidiktahan sila para gawin yan? Alam nyo na ngayon, mga palangga. Okay?
Nakita ninyo? Saan? Sa kaya sabi ko, sino na ang kakampi ng taong bayan? Ha? Kung ako'y nagsisinungaling dito, kaya nga nung narinig ko yung information dahil hindi naman ako pumupunta everyday sa House of Representatives Facebook page. Okay? Diba? Nung kahapon, nag-press conference si Erwin Tulfo. Diba? Sinabi ko sa inyo sa vlog ko na pinagtatanggol niya itong akap na ito, ayuda para sa mga kapos na in-insert ni Tambaluslos na hindi naman hiningi ng DSWD, pero sabi ni Erwin, siya daw yung author, you know what I mean? In-insert sa program funds. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito, mga palangga. Ano gagawin natin? Mismo si Tambalisa ay dididiktahan ang mga jutang gininas sa mga kongresista kayo. Ha? Jutang gininas ninyo. Lahat kayo na nagpapadikta. Huwag kayo magsisinungaling. Nasa Viber group chat nyo yan. Bakit ko nalaman yan? Dahil iilan dyan sa mga nakabasa sa group chat, sukang-suka sa inyo. Sila ay natatakot din sa kanilang buhay. Baka sila daw ay ipagurgur ng gobyerno ng Tambalisa na yan kapag hindi sila sumunod. Kung ang mga kongresista na representante daw ng taong bayan ay takot magurgur, sino ka na lang, Vivian? Sino ka na lang, mga palangga? Chito, Kapangpangan, sino ka na lang kung ang mga kongresista na may power, may boses, may platform, may budget supposedly, ay takot kay Tambalisa? Military takeover, sabi ni Valentino Daza. Sabi ni Palangga, isarado na ang Congress and Senate. See that, mga sir, mga ma'am, itong mga kapulisan natin na matitino, itong mga sundalo natin na mga matitino, you don't know about this. Sir, di ba? Yung mga yung mga programa na supposedly para sa mga we'll talk about that later pag dumako na tayo kay Aimee. Okay? Ngayon, ito yung ginagawa nila, ulit-ulitin ko, mga kababayan. Magpe-press con sila. Mandatory. Mag-press con kayo every day, every other day. Attack Duterte. Talk about against Duterte. Kumbinsihin si Sara. Inday Sara, bakit hindi mo pa alam? Now you know. Diba? Ito ngayon. Alming, thank you. Thank you, Mother Dragon. Have a wonderful Thursday. Thank you for everything that you do. Keep fighting. Thank you, Palangga. Aja, God bless. Thank you. So, etong ginagawa, inuutusan, nagbaka ng inang Tambalisa, si Tambaluslos, yung dalawang yan, dahil si Kuting, you know, hawak ni Lisa ang jetlog din kasi laki ng butiki eh. Para diktahan itong mga kongresista, para mag-press con, para pabanguhin sila. May demokrasya pa ba sa Pilipinas? Meron ba panindigan itong mga kongresista na ito? Na in fairness, sa kanila, hindi sila lahat nagsasang-ayon. Pinaparating, but we cannot name names. Baka gurgurin eh. Kaya titirahin natin ang mga kongresista in general. Not all. Kasi hindi po daw nila gusto ang ginagawa pero natatakot sila kasi mawawala ng budget ang kanilang mga district. Kawawa naman daw. I hope yung talagang kinatatakot nila, kawawa naman daw ang kanilang mga distrito. You know what I mean? Pero nakita niyo naman yung mga visible na kakampi ni Tambayan. Nasaan pupulutin ang Pilipino? Feli, sabi ni Feli DJ Asuncion, kumilos na. Ha? Men in uniform, people from government and the private sectors. Kayong mga regular mga empleyado, Social Security, SSS, BIR na matitino. I'm talking to you, teachers, nurses, doctors, engineers, lahat kayo. Whether ano man ang status ninyo, nagtitinda sa palengke, ng scavenger, lahat. Parte kayo ng usapin na to. Kung walang say, itong mga kongresistang halal daw sila ng taong bayan dahil sila ay natatakot na gurgurin. Anong impact sa Pilipino? Wala. Lulubog kayo sa kahirapan. Dahil ang gagawin ng mga tao, even ng mga negosyante, didikit na lang, magkikisas na lang ng magkikisas kay Tambalisa, para proteksyonan ang kanilang mga negosyo. Yan po ang expose natin na kailangan nyo ipaalam sa inyong mga anak. Kaya ako dito, kahit na sindikato ang kalaban ko, mga palangga, alam nyo na, hindi ko na ulit-ulitin kung anong panggigipit, anong pangsusupras, anong pananakot ng buwakan ng inang Lisang to. At hindi ako patitibag sa kanila. Itodo na natin tong laban na to hanggang sa manalo Pilipino.
Sa tingin ninyo, magdadadakdak ako dito dahil trip-trip ko lang, gusto ko lang magpa-cute sa inyo? Na nakasalalay ang buhay ko? Lagi ko sinasabi sa inyo, isang beses lang ako mabuhay sa mundong ito. Hanggang sa huling patak ng dugo ko, utang mo na ng mga buwaka ng inang, mga hinayupak na yan, mga palangga. Hindi tayo patitinag sa mga hayop na to. Alam ko, hindi natin masi-zero out ang mga kawatan. Pero sa panahon ni Kuting, yung jutang generasyon na binudo lahat tayo, na sinuportahan ko, dugo at pawis, sarili kong pera, dahil umasa tayo na ibabangon ang Pilipinas, ibabangon pala ang smuggler, ibabangon ang sindikato, ibabangon lahat ang mga kalaban ng bayan, sisirain ang buhay nyo, palaganapin ang mga pulburon. See that? Now, alam nyo na. Kaya pag sa mga conference nila ngayon, mag-comment kayo doon. O yan ba ang utos sa inyo ni Tambalisa? Yan ba yung talking points today? Yan ba yung guidelines? Nasa Viber group na yan. Kung matitino kayo, men in uniform, military takeover, sabi ni Palangga. May nag-comment dyan kanina. The moment na mawala si Kuting, isumon nyo lahat ang kanilang mga messages. Meron naman yan, mariretrieve yan. Pakita nyo sa taong bayan kung gaano ka-traidor itong mga hayop na ito. Kaya pala noong mga nakaraang araw, anong sabi ng ito? May ang representante ng mga, o na natin pangalanan itong mga hinayupa kasi hindi natin alam dito kung sino yung napipilitan lang at kung sino yung talagang kasabwat ni Tamba. Lisa. Kasi nga, nakarating sa atin, Jaydan May. Brent, we thank you. Nakarating sa atin na hindi po daw lahat ng kongresista makakarating ba to sa atin kung lahat sila magkakakampi o sumasang-ayon dito sa not mandato, sa marching order ni Tambalisa na magpa-press con sila na magpa-press con. Kung ako ay nagsisinungaling dito mga palangga, okay? Kasi nung na-receive ko kagabi, yung habang nag-uusap tayo, di ba? Yung information na ito yung gagawin nila, hindi muna ako nagsalita kasi I don't know kung totoo. Kasi hindi ko na-check yung kanilang timeline, yung timeline niya. Yung kanilang Facebook page, kung totoo ba talaga na may nagpa-press con. So I waited, the next day, ito na nga, nagsalita sila dito. Anong sabi ng mga kongresista doon? Let's work together. Let's resolve our differences. Ang sabi pa nga, sabi niya, hindi daw naman, kasi pag February 14, hindi ka naman nagmamahal kung hindi ka nasasaktan. They're talking about the dispute, yung hindi pagkakasundo ng Senado at Kongreso. So isa ito sa mga talking points nila na hindi ka naman daw nagmamahal kung hindi ka nasasaktan. Parti po yan ng pagmamahal. Mas malaking pagmamahal daw sa bayan. Julul, pagmamahal talaga ba sa bayan o pagmamahal sa pera? Dahil kung mahal nyo ang bayan, kung sino man ang nagsalita nito, we're not gonna name names right now. Kasi sabi ko nga, you have to make sure na talagang ito mga nagsasalta dito. Kasi parang tinututukan na ng tinututukan na ng something sa ulo nila para mapilitan. Ngayon, sabi dito, mas malaking pagmamahal sa bayan. Kailangan na po natin ayusin, di ba? Kasi kailangan sa buhay na alaala natin ang pagmamahal sa ating bansa. Doon sa mga nagsasalita, kung mahal niyo ang bansa, bakit kayo, alam ko, iba takot sa inyo, doon sa mga nagpapadikta, nagpapadikta sa Chief of Staff ni Tambaloslos dahil sa utos ni Lisa Buton na mag-press conference to attack Duterte at kunyari utusan si Inday Sara na ampatin. Bakit nyo didiktahan si Sara Duterte? Bakit hindi nyo gawin yung tama? Bakit imbis na mag-press con kayo, mga jutang dinin na kayo din, gawin nyo yung tama para sa mga distrito ninyo? Bakit kayo nagsispend ng airtime dyan na magdadadakdak against Duterte at kumbinsihin nyo si Sara? Diktador yan. Hindi mo pwedeng utusan ng isang tao na gawin dahil gusto nyo. Mga hayop kayo. Ngayon, mga palangga. Okay, sabi ni Korean, ito maganda sabi ni Korean. Korean, Sabroso, nako, nag-unsubscribe ako sa'yo kaagad nung bumaliktad ka kay DBM. Yung pala, tama ka lahat.
i-subscribe uli, notification bell, ganun. Thank you, Karen Sabroso. You know, that's why hindi ko kayo inaaway palangga. Yung mga nagmura, you know, hindi ko kayo kalaban. Hindi nyo ako kalaban, hindi tayo magkaaway. Ang kalaban natin nasa Kongreso. Kaya nung inaatake nyo ako, yung mga palangga ko na bumabalik, hindi ko kayo minumura. Yung mga bayaran lang talaga ni Lisa Smugs. Okay? But you ordinary person that you think, nagsasalita lang ako dahil what? Prep ko lang? Kung gusto ko lang magpakyot, ito ba yung magpakyot? Kung pakyot ang gusto ko, pakita ko cleavage ko ng bonggang-bongga. Hindi ganitong klase. Attorney Glenn Chong, thank you for being here. Beware of Lisa Fair. She's very insidious and scheming. Thank you, Attorney Glenn. Yeah, alam natin yan. Right. So ngayon, brother. So ito na nga. Ano pang sabi nila? Okay? Ipinagtatanggol daw nila yung integrity ng House. Meron pa ba? Integrity ang... After all of this na nalaman namin, may integrity pa ba kayo? Again, sabi ko nga, hindi natin pwede murahin pala lahat. Kasi kung mumurahin natin silang lahat, wala na magbibigay sa atin ng impormasyon. Pero minsan, minumura ko talaga lahat kasi gigil ako eh. Paspatawad guys, kaya sabi ko lagi, kung hindi kayo kasali dito sa pakikipag-anuhan, eh di kayo pasali. Di ba? Hindi kayo masasaktan. Pero kung kayo ay part dito ng kahayupan ni Tambalisa, wisit kayo lahat. Yun, sabi pa nito, sino ba nagsabi? Pag hindi kami sumagot, sabi ng mga kongresista, okay, masyado naman kaming bugbog sarado. Okay? Bugbog sarado daw itong mga kongresista at napapasama sila. Wow, bugbog sarado kayo. Eh, ginagawa nyo sa taong bayan. Yung ginagawa nyo pagsisinungaling sa taong bayan, pagnanakaw sa taong bayan. Hindi ba taong bayan ang bugbog sarado? Paano kayo naging bugbog sarado? Eh, kayo yung may pera. Hawak nyo ang pera ng taong bayan. Kayo pa ngayon. At kung kayo man ay napipilitan, you have to do the right thing. Para sa akin, ang advice ko, kung magbibigay ako ng advice sa mga kongresistang natatakot, forget about the budget. Magsakripisyo muna distrito ninyo. Gawin nyo yung tama. Kapag kayo ang nag-voice out, kasi kung mga babaw ang pagmamahal nyo sa bayan, kasi ang iba sinasabi na hindi sila hindi sila makaupos kay Tambalisa, kasi nga, natatakot sila o naaawa sila sa kanilang distrito. Temporary lang to. Forget about the budget of your district. You speak up para malaman ng taong bayan kung sino-sino ang mga kongresista na magsasabi dito na si Maharlika at ang mga impormasyon, yung ating mga source na nakakarating sa atin ay tama at tatanawin kayo, gagawan kayo ng rebulto ng taong bayan ng inyong distrito kung tatayuan ninyo sila. Kasi maintindihan ng inyong distrito na itong taon na ito, zero budget sa kanila. Pero kung kayo ay tumayo, manindigan na ako si Congressman Tralala. Ako po ay pinwersa ni Speaker Tambaloslos sa utos ni Lisa Smugs ng gobyernong budol na kami ay mag-release ng mga statement or ng press con chuchu para atakihin si Duterte, si Sara, para sirain at pabanguin si Kuting. Only 1 year. We're talking about 1 year here. Kung lahat kayo, like na 80%, let's say for example lang, well, masyadong malaki yan. 50% na lang ang ang 50% yung ayaw sa ganito. Kung 50% kayo, kung mahal na yung bayan ninyo, huwag kayong matakot na patanggalan kayo ng budget. Magsasakripisyo lang ngayong taon, maybe first quarter, ito ngayong buwan na to, ang inyong mga distrito, pero kayo nag-voice out kayo, matatanggal na natin silang lahat. Kasi nag-voice out na kayo mga kongresista eh. Tapos napatunayan nyo sa inyong mga distrito, sa inyong mga constituents, na ay si Congressman ganito, si Congressman Tralala, para pala sa amin, tiniis niya na wala kaming budget para lang i-expose itong pagdidikta ni Tambalisa. See that? Ano pa sabi dito? Ito sabi ni Suarez. Okay? Yung tungkol sa charter change. O sabi niya, we can't really hold on to a definitive timeline when it comes to our, when it comes to the Chacha, sabi niya, the Senate should act now sabi niya, to an RB 86. That's why I'm asking the media. Sabi niya, sabi niya, to please ask the Senate kung kailan daw ba kung ano yung timeline nila.
Again, itong J.J. Suarez na to, maraming kaso din yan, di ba? Maraming anomalya, maraming kasindikatuhan na ginagawa na dyan sa pahayagan. So, pinupush nila ang Senado na i-approve ang Chacha. Yung charter change. Dahil nga, yun ang kagustuhan ni Tambaliza. Meron ng expose si Senator Amy dyan. Na, yung kapatid niya, yung text message mismo, not expose, yung text message na share natin sa inyo, na traidor yung kapatid niya sa taong bayan, taksil. Kaya nila pinupush ang People's Jutang Gininang Initiative na yan para manatili ang kapatid niya ng 2 terms, dalawa, di ba? May text na pinakalat ko dyan sa social media. 2 term. Then mananatili ang mga Jutang Gininang kongresista. Kasi the intention of People's Initiative for them to stay in power, not for the economic revision, mga kababayan. Nakakagalit, okay? Tapos ngayon, yun nga, pinapanawagan nitong mga kongresista na diktahan ni Inday Sara o kasapin ni Inday Sara ang kanyang mga pamilya daw para suportahan ang ating Pangulo. Ang suporta, kayong mga kongresista, ang suporta, hindi yan ipinagpipilitan. Nasasabihin mo na, Marlica, maawa ka naman, suportahan na natin si Kuting kahit nabudol tayo. Hindi mo pwedeng ipilit kay Sara o kaninong tao. Parang pagmamahal yan. Ang pagmamahal, hindi mo pwedeng pilitin na mahalin ka ng isang, let's say, pwede ko bang pilitin yung, wala na akong crush, okay? Dati si, sino ba ang crush ko na Hollywood star? O sige, wala na lang. Si na lang crush ko dito, Palangga. Okay, maghanap tayo dito ng crush ko. Mag-comment tayo. Alright? Okay, wala ba? Okay. Si Abdul, okay? Abdulaziz, kunali lang Abdul. Thank you pala. Kami dito sa Mindanao, ma'am, pusoy kaming mga contractor dahil walang pondo ang infra ng DPWH. We'll talk about that later, Abdul. O kunyari, si Abdul. Pwede ka sabihin kay Abdul, Abdul, mahalin mo ako, parang awa mo na. Wala naman siya nararamdaman sa akin. Sukong-suka sa mukha ko. Kunyari, pwede mo bang ipilit yun? It's the same thing. Na dahil inuutusan kayo ni Tambaliza na pilitin si Sara na patahimikin ang kanyang mga pamilya. Hindi niyo pwedeng saklawin ang utak ng mga Pilipino. O kahit sinong tao. Kung pwede lang natin saklawan ang mga utak ng mga tao, sana pwede na tayo mag-request dito sa mga kung sino man na mga kay Elon Musk, kunyari, Elon Musk, pwede bang malin mo ako para, magkaroon ako ng cyber beast? Diba? Tesla cyber beast, pwede mo bang ganun? Hindi. Ngayon, balik tayo, seryosong usapan. Sabi naman ng kongresista, dahil wala naman daw wala daw ibang gusto si Kuting Jr., kundi ang kaunlaran at katahimikan ng ating bansa. Tatanong ko sa inyo, kayo, kongresista, gusto ni Kuting ng kaunlaran? Jutang Gininang niya, kung gusto niya ng kaunlaran, bakit siya nakipagsabwatan kay Michael Masaspagler, kay Sayarot sa Polboroni? Bakit? Okay? Bakit siya nakipagsabwatan? Ito, kongresista. Ito. Okay, dali Bakit tayo pagsabwatan? Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babalo muli. Bakit nakipagsabwatan sila Kuting Jr. kay Michael Ma na pinangalanan pa, inakusahan din sa Kongreso na smuggler kung gusto niya ng kaunlaran? Ito ang ebidensya na pinagtahimik na ito si Swansing at yung Committee on Ways and Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators, allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma. Okay, hanggang doon lang yon. Marami pang kasama mga Bureau of Customs. Ulitin ko ulit, ito siya. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babalo muli. Ayan, kita niyo si Butod, si Lisa Fer. Gusto ka mo ni Kuting ng kaunlaran? Okay. Gusto niya ng kaunlaran? Nayupak siya talaga, Okay. Gusto ng kaunlaran?
Asa na yung kaunlaran? Okay, yun na lang siguro muna. Okay. Yan ba, mga kongresista? Gusto ni Kuting ng kaunlaran? At kung gusto niya ng kaunlaran, bakit inappoint pa niya? Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Okay, malinaw. Malinaw yan, mga kababayan. Gigil ako. Kung gusto ni Kuting, mga kongresista, na magkaroon ng kaunlaran ng Pilipinas, bakit yung hinayupak na yan? Narinig ninyo, mga kababayan, ipinakita ko sa inyo ang mga pangyayari. Pinatawag dahil nasasangkot sa smuggling, hindi na tinuloy kailanman. Noong January 29, nag-isang taon na yang pagpatawag sa kanya, hindi sumipot. Tapos lingid sa kaalaman ng Pilipino, yung waka ng inang Lisa Smugs at Kuting, inappoint pa ng Special Envoy to China without proper documentation na ipinakita sa taong bayan. At wala din pong picture na inappoint siya na siya ay nag-oath, nag-take ng oath. Kasi usually, pag mga ganyan posisyon, ay mayroong press release. Pero wala. So, anong ibig sabihin yan? Binababoy tayo, niloloko kayo, men and women in uniform, mga taong mayroong kakayahan na tumayo at tindigan at mamuno sa ating bayan para ligwakin na yung mga hayop na. Gusto ni Kuting, kaunlaran, o isa pa. Ito, para magkalinawan yung mga kakilala lang kung saan umuhugot si Marlica ng galit sa mga hinayupak na to. Kaunlaran ba ka mo? Ayan uli. Kaunlaran ba yan na mismo ang nasasangkot sa mga pulburon na katulad ni Sayarot na nung gabing yan ang nag-drive sa kanya nung siya ay nahuli doon sa enkwentro nila sa ating mga PDEA, mga matitinong pulis na nandoon, mga palangga. Inuli ang nagda-drive sa kanya si Bullet Halosos. Kaya merong picture yan. Ayon yan sa ating information na nakuha. At yan po ay nasa dyaryo yan. Yang Mark Anthony Sayarot na yan. Isinasama nila sa kanilang travel, sa kanilang mga state visit. At ano nangyari dyan kay Sayarot? Hindi yan nakulong. Sa kabila ng non-bailable. Yan ba ang gustong kaunlaran ng buwaka ng Genemes na Kuting Jr.? O ito pa, panibagong kaunlaran. Okay, see this? Another Indian-Filipino national na nahulihan ng mga pampadjarbog. Ito, pampadjarbog. Si Sandy Ramani. Non-bailable yan. Ano ang impormasyon na nakarating sa atin siya? Tinawagan ni Milyonaryo Mel Robles ang nakahuli dyan na, "Sir, wag mong saktan." At inarbor niya. Nasa periodiko yan. Inarbor ni Mel Robles at kinonfirm ko po yan sa PNP. That moment, nung narinig ko yung information, tinawagan ko ang mga kakilala natin doon sa PNP. "Sir, inarbor ba talaga ni Milyonaryo yan?" Anong sabi? "Ay, Miss Marlica, sinabi lang po na wag saktan." For what? Bakit kailangan utusan ni Milyonaryo, ni Robles, yung mga kapulisan na wag saktan? Eh kung susundin natin ang batas, hindi naman talaga dapat sinasaktan ang mga nahuhuli. Pero ang sinasaktan lang, madalas yung nagdakaw ng isang sachet na shampoo, isang sachet na kape, nagdakaw ng 3 itlog. Nakita nyo ang injustice sa Pilipinas? Pag nagnakaw ka ng isang paketing kape, bugbog sarado ka. Doon pa lang sa tindahan, bugbog sarado ka. Inaalaw ng kapulisan na mabugbog ka ng bonggang-bongga. Pero kapag kasabwat ka o kakilala ka ni Lisa Smug, "Sir, wag niyong saktan." Now, mabalik ako dito sa statement. Okay? Ano sabi niyo? Ang gusto ni Kuting Jr., katahimikan? Katahimikan. Kaya naman palang hinayupak. Okay, meron pa ba dito? Pinatatahimik ang mga nagkikriticize sa kanya. Okay? Katahimikan ba ka mo? Yeah, oo, tahimik talaga siya. Pakita natin to. Naalala niyo to? Kaya pala, noong December 3, okay? Right after, 3 yan. Umattend sa kasal ni Acuzar na nasasangkot din sa anomalya sa Housing Department. Umattend sa Bataan sa kasal habang ang mga taga-Marawi ay biktima ng pampasarbog. You know what I mean? That was December 3 ng umaga na ganap. Gusto ni Kuting manahimik, kaya tahimik siyang nag-i-enjoy sa buhay niya. Ang biktima ay naduduguan na lahat, may lindol sa Mindanao.
siya nasa mga event party-party, ka ng Ginimes. Yan ba? Kung matino ang jutang Ginimes na to, anong ginawa ni Kuting dyan? Kung gusto niya ng katahimikan, kaunlaran. Di ba ilang araw siya bago nagpakita at nag-release ng statement, tapos nagkubid-kubidan ang jutang Ginimes? Okay. Ngayon sabi daw ng mga kongresista, sana daw igalang ni Pangulong Duterte si Kuting. Putang ina. Igalang ni Duterte si Kuting, si Pangulong Duterte. Yung ginagawa ni Kuting na in-expose na siyang pulboronic, hindi ba dapat igalang niya ang mga taong bayan at maging transparent siya, magpa-drug test, magpa-pulboronic test siya para makita ng taong bayan kung siya ba talaga ay malinis ang kanyang dugong traidor. Pero hindi. Sa halip, binato si Duterte, ay ikaw, nagpipentanil ka, epekto yan. Which is prescription drugs. See that? Yan ba ang gusto ni Kuting? Ano pa sabi ninyo? Igalang? Yeah. Kaya ang sagot ni Inday dyan, nung tinanong siya about the dispute, yung political chuchu ng mga ganyan, against sa, ano daw, masasabi niya, binitaw ang salita ng tatay niya. Ang sabi niya exactly, wala akong comment sa politics. Sa development project sa Mindanao, yun ang tinututukan natin. Sabi ni Inday. See? Ngayon, mabalik tayo dito sa expose natin na inaatasan kayo mga kongresista, na ino-orderan kayo ni Tambalisa na magsalita laban sa Duterte. Yaan ay hindi para sa taong bayan, kundi kayo ay isang mga walang backbone, walang bayag, walang puso, walang juta. Kaya nga I challenge you, kung kayo ay talagang para sa inyong distrito, ano ba naman yan? Kung wala kayong budget ngayon, magkaka-budget din kayo kung kayo po ay magsasalita. Kasi the moment you speak up, you get up, speak up. Then with your help, we can pick Tambaliza up and Kuting para mawakasan ang kadyutahan, pangdidikta, lahat na pangbubudol, name it, lahat ng kasamaan, kung pwede ko lang i-ano lahat sa kanila, ipalunok lahat. Banta tayo kay Amy Marcos. Senator Amy Marcos, pipilayan. Okay, here's the thing. Konektado ito. Dahil itong si Senator Amy, mga kababayan, sharing naman natin ito. Tingnan natin si Senator Amy. Okay? Amy Marcos. So, dahil na si Senator Amy, okay, ako binubodya ko yan si Senator Amy. Ayan, kasi pinipressure ko siya. Pinipressure ko siya kasi gigil ako. Pero nakikita natin, nalaman natin ngayon, mga palangga, na si Amy Marcos ay inuutusan si Tambaloslos, inuutusan ni Lisa na tanggalan ng budget kasi siya ang pinakamaingay ngayon dito sa pagbukelya ng People's Initiative. The reason why pinipress sa Senator Amy, i-contempt mo na lahat ang mga abogado na nasangkot sa People's Initiative. Kaya kita pinipressure kasi that's the only power you have right now. Diba? Pinasusumpa mo dyan, Senator Amy. O, pinasumpa mo. Dapat doon pa lang kinontempt mo na sila. Tapos, pinurward mo na, kanasuhan mo ng perjury, ano na sa ombudsman, yun lang ang power mo. So, ngayon, alam mo na, baka hindi mo pa to alam. Minsan, nauuna pa ako O, ngayon, sasabihin ko sa'yo, utos ng sister-in-law mong Jejimonia na insecure sa'yo. Ikaw nagsabi niyan sa akin. Na-insecure si Lisa sa'yo. At demonyita naman talaga yung si 6 months. Tatanggalan ka niya ng budget, pipilayan ka niya. At, mga palangga, paghahatian ng mga kongresista ang mga budget na supposedly para kay Amy Marcos. Ayan, abangan natin sa mga susunod na araw. I don't know kung nasalta na si Amy dyan. 9 million each yata ang ibibigay from Amy's budget, 9 million each ibibigay dito sa mga kasabwat ni Tambalisa na magkakaroon ng mga conference at posting, laban kay Duterte at kasama na rin si Amy Marcos now. See? Ngayon, mga kababayan, nakita niyo? Amy Marcos, senador. Diba? Sabi ko nga, meron pa rin ako respeto sa'yo. Kasi nakikita ko na lumalaban ka. I know na limited ang power mo. But sana yung power mo dyan sa Kongreso na pwede mo na i-contempt, pwede na i-push ang mga yan, gawin mo. Ngayon, zero budget ka.
Alamin mo yan. Baka sabi ko, baka hindi mo pa alam, tatanggalan ka ng budget sa utos ni Liza Per. Kasi ikaw daw ang nagko-contradict at ikaw ang nag-expose kay Tambaluslos na siya ay nagbayad ng 20 million each dito sa mga kongresista. See kung paano kayo kitilan o gurguran ng pag-asa ng pangarap ng tambalisa na ito. Now, Senator Amy, bakit ka mo? Nagpasahin mo natin ang post ni Senator Amy, then dito tayo manggagaling. Ang sabi ni Amy Marcos, ang sinasabing perma ko ay electronic signature na aming binigay matapos mapasa ang budget. Ito ang sa AKAP ay isang house insertion na nalaman at kinagulat namin noong nakita na ang final version, itong budget nga na to. Kahit daw ang DBM, sabi ni Amy, kahit ang DBM nakita na lamang nila noong printed na. Ang DSWD na nagsabi na hindi sila ang humiling. Lahat kami ay walang alam, pero lahat kami ay may pakialam. Sinabi ko na hindi ako papayag ng may magpapaperma bago makita ang final version. Nagsisisi akong magtiwala, kaming walang lokohang magaganap. Ito mismo ang dahilan ng aking ipinaglaban. Marami pang mga house insertion na hindi alam, na di namin alam sa unprogrammed budget na lumobo ng todo. Punong-puno ng kabalbalan, napakagaling talaga nila kapag usapang pirma. Okay, remember the blog of Attorney... Oh, shit, wala. Okay, remember nung kinausap ko si Attorney Glenn Chong tungkol dito sa unprogrammed budget? Ipinaliwanag ni Attorney Glenn Chong, di pa si Brother Glenn? Ipinaliwanag niya na ang ginagawa, yung mga budget na yan taon-taon, let's say ikaw, kung under ka sa, let's say COMELEC, yung binigay niya example, kung tama pagkaalala ko, committee, yung mga, like general appropriations, may mga subcommittees. Yun mga explanation niya. Let's say, for example, kung ikaw ay sa COMELEC, di ba, i-defend mo yung iyong hinihinging budget sa Committee on Suffrage. Di ba? So ngayon, let's say, si George Garcia, di ba, pupunta siya sa Kongreso, okay? Kung Attorney Glenn, I will try my best to explain this. So pupunta siya sa Kongreso, lower house. Okay, sa mga jutang din naman sa Kongreso, hey, ako si George Garcia, kailangan ko ng ganitong amount ng budget. So, ididepensa niya lang, ididepensa yan. Once sa ididepensa niya, let's say, okay lang ko ng 40 billion budget. Okay? So, magkakaroon ng plenary, di ba? Plenary sa plenaryo, merong first reading, second reading, third reading. Yun ang explanation ni Attorney Glenn Chong. Thank you, brother. You're here. Correct me if I'm wrong, Palangga. So, ngayon, pagkatapos ng third reading, di ba? So, meron ng ipo-forward na ngayon yan sa bicameral committee. Tama? Yun ang sinabi ni Attorney Glenn Chong. Then, it's the same thing sa Senado. Once na i-defend na ni George Garcia, nakasabot din ni Lisa from lower house, pupunta na naman siya sa Senate to defend the same budget na hiningi niya. Then, i-depensa niya, magkakaroon ulit ng plenaryo, first, second, third reading. Once na matapos na yan, magkaiba ang magiging Senate muna. Yan, tama. Tama. So, from lower house, sabi ko nga, dadalhin sa Senate. Nauna lang ako, brother. Thank you. Dadalhin sa Senate, tapos magkakaroon ng depensa, then first, second, third reading, then after that, magkaiba ang version nila, right? Magkaiba ang version ng lower and upper house. Then, after that, pagbabanggain yan, then they will go to the bicameral conference. Diba, Attorney Glenn? So, after that ngayon, dahil wala na yung mga, wala na yung mga kongresista at mga senado during that time ng deliberation, mag-a-assign ngayon si Tambaluslos ng mga bukod-tanging piling kongresista o senador na magkakaroon ng insertion. Okay? Insertion. Doon sa budget na hinihingi nitong COMELEC. So with that, di ba? Wala na kaya ito yung nangyari kay Amy. Tama ba ako, brother? Ito yung nangyari kay Amy na wala naman silang nakitang ganung budget dun sa AKAP, which is 26-something billion. So I think ito yung ginagawa nila, brother. Ngayon, ang paliwanag na ito ni Glenn Chong na yung mga importanteng budget para sa mga Pilipino, okay? Let's say yung example ni Atty. Glenn Chong dun, bus system. Let's say ang budget, ang dinidefend, kunyari lang ng isang departamento na, gusto ko magkaroon ng bus system sa Biliran kasi yan yung project ni Atty. Glenn Chong, kaya kabisado ko yan. So ilalagay nila ngayon yung mga importanteng project para sa Pilipino, ibababa nila sa unprogrammed funds. Right? So yung mga importanteng project, ibababa sa unprogrammed funds kasi hindi sila kikita doon.
Yung mga pet projects, ang bigayin mo, kung natatandaan ko, ang example mo doon, yung mga net, yung mga fence, yung mga bakod-bakod sa mga bukid-bukid, right? Okay? May have, sabi ni Atty. Glenn Chong, basahin natin, may abogado ay kasama. That's correct. AKAP may have been inserted during the BICAM proceedings. True. Ang dami ko natutunan dito. So ngayon, mga palangga, yung mga importanteng proyekto na mayroon ng sure budget, when I say sure, meron na may pera na tayo na sa loob ng bakod natin may pera na. Okay, ang gagawin nila, mga palangga, diyan nila ilalagay yung mga project nila.